Ano nga ba pakipaliwanag, maganda ba ang boses mo? Eh, ano ngayon? Ayan, oo. Kasi nung bata tayo, di ba, lalo na tayo, yung generation natin, wala kasi kaming TV noon sa probinsya. So, the only means of entertainment na meron tayo is radio. Okay. Lalo na sa amin, sa Maribeles, Bataan, wala kaming TV noon. Nakikinood lang kami sa kapitbahay. Pag wala na, edi sa bahay. So, nakikinig ako ng radio drama. Yung Gabi ng Lagim. Ay, gusto ko yan. Oo, yung naririnig ko yung Isang Gabi ng Lagim. Ayan. Nang lagi. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kaguba. Ha? Lolo Tasyo, pasensya na, sarap kasi maglaro sa puno. Ay, naku, sabi ko sa'yo, huwag kang maglaro. Ay, yan, natuloy, ginabi tayo. Ha? Lolo, may gumagalaw. Kakainin ko kayo. Lolo, may monster. Ayan, so, syempre, unknowingly, na di-develop ko yung voice acting skill ko. Kaya, yun nga, yung voice acting, nagkaroon ako ng yung imahinasyon na sino yung nasa likod ng boses na yun. At kung ano yung naririnig ko, yun ang nai-imagine ko. Okay, Ralph, pareho din ba ng background kung paano mo na-discover itong disiplinang ito? Yung sa akin po kasi nakita ko lang siya sa Facebook during the pandemic. Eh, syempre, we have all the time in the world to do stuff. And I wanted to learn. Parang naging panata ko na I learn new skills. And sa new skill set na nakita ko sa Facebook, I approached them. And then, kasi ever since I was young, I was very competitive when it came to anything vocal. Paano pinapractice yan? Do you just constantly everyday record yourself, tapos Yun. babalikan mo, papakinggan mo? Paano ba yun? Magandang tanong yan kasi nung ibabalik ko rin na nung 90s, no? Wala pa kasi yung digital recording noon. So, the only recording ako, naalala mo yung mga boombox na may record? Cassette, gano'n? Oo, parang cassette tape, pero boombox pa noon. So, i-record ko yung sarili ko. Ito tuwan-tuwa ako. Tapos pag ni-rewind ko, naririnig ko. Doon nagsimula yon hanggang sa nagbabasa ako ng funny comics, sila Nick Funny comics, my God! Di ba? Yung mga sila Nick Nock, ginagaya ko. Yan. Nick Nock, ha? Oo. Tapos yun, unknowingly, nung high school ako na yung nagbo-voice over ng event, nag-host. Kasi parang tuwan-tuwa ako pag hawak ko ang mic. Oo. Tapos, nung college, yun nga, nag-take ako ng speech communication, theater arts, and English creative writing. So, pinagsama-sama ko, nagsulat, nagsalita, at umarte. So, yun. And 96, pumasok ako sa isang radio station. Hanggang sa na-discover ako sa dubbing, pelikula, hanggang sa commercials. So, I did thousands of commercial. Sample nga, sample. Yan, yung pinakasikat siguro yung Bibo hotdog. Ganito yung, Tabi, Bibo, bagong Bibo, oh, anong sikreto ng bagong Bibo? tikman mo. Oh, paano? Papit ako eh. Nga. Ang sikreto ng bagong Bibo? Keso. So, lahat yun ako nagboses, no? Yun yung puppet na, at marami pang iba. Habang nagsasalita siya, kanina rin, pinipikit ko yung mata ko kasi parang mas gumagana yung imahinasyon mo. Okay, babalikan ko yung sinabi kanina ni Ralph. Bakit sinabi niya na maganda daw ang texture ng boses mo pero pangit ka umarte. Okay, marami kasi nag-aakala ng voice acting ay bibig lang ang gumagalaw. If you actually watch them in action, buong katawan nilang gumagalaw. Sige, Ralph, ano yung mga pinoint out sa'yo ni Tito Poch mo na kailangang i-improve? Yung ginagawa ko po kasi is yung parang boses lang talaga. Walang mong binabago, ang character po kasi is matanda. So, ang narinig ko dun sa original audio was solido din yung boses. So, ang linyang sinabi dun is, "What are you doing?" So, ginaya ko lang. Anong ginagawa mo? So, ang dinig is parang, ba't parang kumakanta? Anong ginagawa mo? So yun yung sabi niya, pangit mo makapag, ganyan ba magsalita? Ganyan nga ba? And then, it dawned sa akin na kailangan, natural lang. How you talk to people, how you talk normally, dapat ganun yung marinig ng tao. Kasi ganun yung natural. And it's hard na, kasi ano ba ang acting? Acting is, you're trying, parang nagpapanggap ka ba na matanda? Di ba, pag matanda, dapat medyo pagod ka, parang ang bigat ng pakiramdam mo, hirap kang magsalita, hirap kang huminga, may mga masakit sa katawan mo, and you have to put that all together para lang maiboses yung isang matanda. Parang, let's say, ang lagi naman nanilig ng boses yung, Tanghalian na. Bakit ba tayo nagpakatayo dito?
So yung pain, may masakit sa katawan, Kailangan. hirap na huminga, parang garal-gal. It adds to the character. Hindi pwede na ganun ka lang. Hindi Wala pwede. na ako makain at kailangan mo ng tissue kasi pawis na pawis yun. Poch, may question ako though. Kasi, di ba yung kinukwento ni Ralph, kunyari may masakit ka or aarte kang matanda, of course, you don't really necessarily have to like try and walk like that. Pero yung mga, di ba, minsan yung iba pa nagsasalita, may gestures. Oo. Do you recommend na kung may idinidiin sila, just let it flow out Alam of mo, your body? Isa sa sinasabi ko, no, from my pochology, yung mga quotations. Pochology. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Voice acting is the art of becoming. Kasi para sa akin, acting is fake. Pag umaarte ka, Yes. parang pinipeke mo yung talagang dapat gawin mo. So, when you become the character, it comes naturally. Halimbawa, may binosesan ako sa isang channel na nanalo rin ng award. Binigay lang sa akin yung script, so wala akong basehan kung ano itsura. Pero ang narration, sobrang ganda ng At 4 na sentence lang yun. Pero nung ninarrate ko, may dalang pag-asa at masasayang alaala. Ang anumang simula. Ang iniisip ko noon si Junie Gaboa. Tama, di ba? Idol na idol ko kasi National yan. Steel Corporation. So, naging mentor ko din siya noon sa isang radio station. So, sobrang, when you become the character, hindi mo kailangan umarte. Correct. Hindi mo kailangan pag-isipan kung paano mo gagawin yun. Tapos, mag-observe ka lang. Kasi isa sa mga pinaka magandang, kumbaga, ugali dapat ng isang gustong maging voice artist is maging observant ka. Bawat isang tao may kanya-kanyang motivation, karakter, attitude, mga influence, kung ano man yung gusto mong iparating. Parang yung mga presidente natin, may kanya-kanyang karakter yan. Okay. Acting is truth, sabi nga. Sa mga nais matuto, kunyari ng voice acting, saan sila maaring mag-enroll or paano kayo kukontakin? Ayan. So, wala nang iba. I-google nyo lang. Best Voice Acting School sa Pilipinas. Best Voice Lalabas Acting dyan yung School? Certified Voice Artist Program under ng Creative Voices Productions and Voice Acting Academy Philippines. And we can claim that almost 80% ng mga dubbers, voice talent, even mga DJs, well-documented po yan. Galing po sa Creative Voices because we're the only legit voice acting school sa Philippines. Baka naman mahal yan, Sir Poch. Ayun nga maganda. Budget. For the past Range lang. Alam ba? almost 20 years na namin ginagawa. Non-stop, Sir Lord, every Saturday, hindi pa kami humihinto for 20 years. Dati, 10,000 to eh. Nung VoiceWorks pa siya. Nung naging Certified Voice Artist Program, ginawa kong 50%. At ang maganda dito, kapag PWD ka at senior citizen ka, another 50%. And we can also give you scholarships. Wow, Yun. Sino yung mga pwede maging scholars? Karamihan po, basta PWD ka, either basta bulag, halimbawa, yung first natin na bulag, na blind dubber sa buong mundo ay galing sa Certified Voice Artist Program. At na-feature na siya sa NHK at CNN at iba't ibang mga program. Talagang, hindi mawawala ang boses talaga. Yes po. Kahit sabihin natin anong visual technology sa mauso, talagang sabihin natin ang audio still remains ang teatro ng imahinasyon. Yes, theater of mind. Alright.